Magandang gabi po sa bawat isa. At praise God po, ito ang ating series sa Book of Jonah. And tayo po ngayon ay nasa chapter 3. At ang titignan po natin sa gabing ito ay sa verse 1 and 5. Sandali po tayong manalangin. Father, teach us what we do not know. Give us what we do not have, and make us what we are not. For Christ's sake. Amen. May pagkakataon na po ba sa inyong buhay na nagbigay kayo ng second chance sa isang tao na marahil nag-failed or nagbigay ng disappointments po sa inyo? And kayo po ay nagtiwalang muli sa taong ito. Sa passage natin sa gabing ito po yung makikita natin na ginawa ng Diyos. Nagbigay siya ng second chance kay Jonah. And sa pamamagitan ni Jonah, ang buong city po ng Nineveh ay nakarinig sa warning ng Diyos sa kanila. Kaya naman, ang title po ng sermon tonight is God Saves Sinners. At ang ating pong one main truth is that God graciously saves sinners. Hinati po natin sa 4 na sections yung ating text sa gabing ito. Sa verse 1 and 2, makikita natin dito yung Jonah's recommission. Sa verse 3, yung Nineveh's situation. Sa verse 4, yung proclamation ni Jonah. And sa verse 5, yung Nineveh's resolution. So tignan po natin una, Jonah's recommission. Ang sabi po sa verse 1 ng chapter 3, Then the word of the Lord came to Jonah the second time. Ang verse po na ito ay isang clear na picture ng grace ng Diyos sa buhay ni Jonah. Hindi po ba't nag-resist si Jonah sa Diyos? Hindi ba't sa mga previous chapter, nakita natin na nireject ni Jonah yung commandments ng Diyos? Hindi ba't nakita natin na tumakbo si Jonah sa presence po ng Diyos and nilagay niya pa sa panganib yung buhay ng mga sailors? Yet sa beginning po ng chapter 3, hindi po ito nag-start sa condemnation, but begins with God speaking again kay Jonah. Ito po ay grace. Yung word na then connects Jonah's restoration sa chapter 2. After po ma-discipline ni Jonah doon sa belly ng malaking isda at siya ay iluwal nito, then God now recommissions Jonah. Dahil ang discipline ng Diyos sa mga tunay niya pong anak ay hindi po to destroy them, but to restore them. Ang sabi dito, then the word of the Lord came. Ito pong phrase na the word of the Lord came ay repeatedly mentioned sa mga prophetic literature. For example po, sa Jeremiah 1:4 and Jeremiah 1:11, ang sabi doon, Now the word of the Lord came to me. Sa 1:11, and the word of the Lord came to me. Sa book of Ezekiel 6:1, the word of the Lord came to me. Sa chapter 12, verse 1, the word of the Lord came to me. And sa book po ng Zechariah, ganun din. Zechariah 7:4, then the word of the Lord of hosts came to me. Sa chapter 8, verse 1, and the word of the Lord of hosts came. Ang meaning po nito sa mga prophets in the Old Testament ay hindi po sila nag-iimbento ng kanilang sinasabi. Sila po ay mga sinugo ng Diyos. They were summoned by God. Pero take note po, wala na pong mga prophets sa ating panahon ngayon. Sila po ay nag-cease na. Ang mayroon po tayo is mga pastors and teachers and evangelists. And yung authority po ng mga prophets ay hindi po sa kanilang personality, hindi po sa kanilang creativity, or sa kanilang popularity. Ang authority po nila
rested entirely upon the Word of God, kagaya ni Jonah. And ito po yung foundation ng true preaching. Ang isang preacher po ay hindi tinawag to share his opinions. He is called to declare God's Word. Ang pulpit po ay hindi platform for human ideas, kundi ito po ay mouthpiece for God's revelation. At nire-reflect din nito yung katotohanan na God works through His Word. The same Word that created the universe is the same Word now comes again kay Jonah. Meaning, mayroon pong power in the Word of God. Then the word of the Lord came to Jonah. Nakita niyo po ba? Ito po ay very personal. Even po after ng rebellion ni Jonah, ang Diyos po ay dinil pa rin si Jonah personally. Sinubukan po takasan ni Jonah ang Diyos, yet God never abandoned Jonah. And sabi pa, then the word of the Lord came to Jonah the second time. Makikita natin dito na napaka-gracious po ng Diyos. Ang purpose po ng Diyos ay hindi po defeated by human failure. Yes, nag-failed si Jonah, but God's mission did not fail. Ang pagiging sovereign ng Diyos overrules human weakness. Kung papansinin po ninyo, same ng mission pa rin naman ang binigay ng Diyos kay Jonah. Hindi pa rin po nag-change mind ang Diyos concerning sa Nineveh. And then verse 2, ang sabi dito, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Ito pong command sa verse 2 ay same command sa chapter 1, verse 2. Almost, kung papansinin po ninyo, almost word for word po itong inulit. And yung rebellion ni Jonah ay hindi po magbabago sa mission ng Diyos. Ang sabi sa verse 2, arise, go. Ang commands po na ito demands immediate obedience. Before si Jonah arose to flee, but now he must arise to obey. Yung issue po ni Jonah ay ayaw niyang mag-submit sa authority ng Diyos. Hindi po ba't bawat believer faces the same issue? May pagkakataon po na hindi tayo nagsasubmit sa authority ng Diyos. And yun po ay disobedience. But God demands obedience. Ang sabi niya, arise, go to Nineveh. Ang Nineveh po ay hindi ordinary city. Ang Nineveh po ay capital of the Assyrian Empire, one of the cruelest empire in ancient history. Ang mga Assyrians po ay famous sa kanilang violence, sa kanilang pag-torture and brutal ways and pagan idolatry. And ang Assyria po ay enemy ng bansang Israel. Kumbaga, humanly speaking po, kung mayroon mang pwedeng ihuli sa list na makakatanggap ng mercy ng Diyos, ito po ang lugar ng Nineveh. Yet, ang Diyos ay nag-send ng prophet sa Nineveh. Why? Because God delights in showing mercy to undeserving sinners kagaya po ng Nineveh. Ang passage po na ito destroys self-righteousness. Marahil pwedeng i-assume ng mga taga-Israel na wala ng hope sa lugar ng Nineveh. Subalit ang grace po ng Diyos ay walang boundaries. Nagko-cross ito kahit sa anuman pong lahi. Wala pong sinner na hindi kayang abutin ng grace ng Diyos. Ang sabi dito, arise, go to Nineveh, that great city. Yung word po na great ay repeatedly na mention
Dito po referring sa Nineveh. Ang Nineveh po ay great pagdating sa size, sila ay great pagdating sa population, sa influence, and especially po, sila ay great in wickedness. But the greatness of Nineveh only magnifies the greatness of God's mercy. And the darker the background is, the brighter grace shines. Ang sabi dito sa verse 2, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it." Ang mission po ni Jonah ay i-confront sila sa kanilang wickedness. Hindi po sinend ng Diyos si Jonah merely para i-encourage niya ang Nineveh. God sends Jonah to warn them. And God's grace warns sinners before judgment falls. And hindi po ba't ang warning itself is a act of mercy? Every warning po sa Scripture ay opportunity for repentance. Sabi dito, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you." Hindi po sinugo ng Diyos si Jonah para baguhin ni Jonah ang message ng Diyos. Kailangan niyang i-proclaim exactly what God says. And ito po ay crucial for understanding biblical preaching. Dahil ang isang preacher does not create truth. Ang isang preacher ay hindi dapat sinosoften ang truth and does not improve truth. Dahil ang task ng isang preacher is faithful proclamation of the word. And ang effectiveness po ng preacher ay hindi po nakadepende sa sariling karunungan, kundi sa power po ng katotohanan na nanggagaling sa Diyos mismo. Ito po yung reason why expositional preaching ay central sa isang healthy church, because God saves sinners through His word faithfully proclaimed. Pangalawang point po, sa verse 3, yung Nineveh situation. Ang sabi dito sa verse 3, "So Jonah arose and went to Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, 3 days' journey in breadth." Ang sabi po dito, "So Jonah arose." Ito pong phrase na ito ay parang napakasimple lamang po, hindi ba? Subalit ito po ay spiritually profound. Ang obedience po ni Jonah demonstrate genuine repentance. Ang tunay pong repentance is not merely sorrow over consequences, but it produces submission to God. Previously po, ni-resist ni Jonah ang mga commands ng Diyos, but now he obeys. Ito po ay evidence ng repented heart. Ang Christian life ay hindi po patungkol about perfection, but a growing pattern of obedience flowing from repentance. Ang sabi dito, "So Jonah arose and went to Nineveh." Again, ang pupuntahan po ni Jonah ang Nineveh. And ang Nineveh po ay isang dangerous, violent, pagan, and hostile na city. Hindi po pupunta si Jonah sa isang friendly territory. Siya po ay pupunta sa ground ng mga enemy. Humanly speaking po, parang ang mission na ito ay imposible. Imagine po, one Jewish prophet entering yung capital of the mighty Assyrian Empire to announce divine judgment. Ang pagpunta po ni Jonah doon ay wala po siyang military protection, wala pong political support, wala po siyang mga bodyguards, wala din pong assurance if makakabalik ng buhay si Jonah. Ang tanging dala ni Jonah is only the word of God. So sabi dito, "So Jonah arose
and went to Nineveh according to the word of the Lord. Ang obedience po ni Jonah is now governed by God's word. Dahil nakita natin sa chapter 1, si Jonah ay nag-act before according sa kanyang desire, but now he acts according to the word of the Lord. And if mapapansin po ninyo, yung emphasis throughout sa book of Jonah, everything happens po according to God's sovereign word. Hindi ba't nakita natin na ang Diyos ang nag-command sa storm? Na ang Diyos ang nag-appoint dun sa great fish? And now God speaks to Jonah and God sends the prophet and God confronts Nineveh. Ang ibig sabihin po, God rules every detail. Yung mission ni Jonah succeeds, hindi po dahil si Jonah ay impressive, but because God's word is powerful. And then ang sabi dito, now Nineveh was an exceedingly great city. Ito po yung second time na na-mention yung Nineveh bilang isang great city. And na-mention po natin kanina na ang Nineveh ay great pagdating sa size, sa population, sa influence, and great in wickedness. But again, yung greatness ng Nineveh only magnifies the greatness of God's mercy. Ang Nineveh po ay filled with idolaters and violent people, yet God sets His concern upon them. Nire-reveal po nito yung missionary heart ng Diyos. Long before pa po ng Great Commission, dinedemonstrate na ng Diyos ang kanyang concern for other nations. And yung pong salvation na later na pinroclaim ng ating Panginoong Jesus to all people ay foreshadowed po dito sa book of Jonah. Now, Nineveh was an exceedingly great city, 3 days journey in breadth. Ito po ay expression ng enormous size and influence ng lugar po ng Nineveh. Whether ito man ay referring sa city proper or yung time required para ma-preach niyang kabuuan, ang point lamang po dito is very clear ng Nineveh ay napakalaking lungsod. And from human perspective po, ang task appeared overwhelming. One man, one message, one enormous pagan city. Pero hindi po ba't may pagkakataon na ganito nagwo-work ang Diyos? Ilalagay ng Diyos intentionally ang kanyang mga servant sa isang impossible situations so that His power alone receives glory. Hindi po ba't ganito rin yung moments ni Moses before kay Pharaoh, ni David before kay Goliath, and the apostles before sa Roman Empire? Ang point lamang po ay ganito: human weakness becomes the stage to display God's power. And ang ating pong third point is Jonah's proclamation. Makikita po natin ito sa verse 4. Ang sabi dito, Jonah began to go into the city, going a day's journey, and he called out, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Sa text po na ito, sa verse 4, Jonah finally preached the word. Ang text po na ito is one of the clear picture that God saves sinners through the preaching of His word. Ang sabi dito, Jonah began to go into the city. Si Jonah po ay nag-enter sa city directly. Hindi po siya tumayo from a distance and nagmasid-masid muna. Hindi po. And ito po ay nagre-require ng great courage. Dangerous po yung lugar na pupuntahan niya. And dangerous din po yung kanyang gagawin doon.
Yet, nag-proceed pa rin si Jonah because obedience to God overrules fear of man. Jonah began to go into the city going a day's journey. Meaning po, before pa mag-preach si Jonah sa Nineveh, ay nag-travel na siya doon sa loob and na-penetrate niya na po yung loob ng Nineveh nang siya lamang mag-isa. And ang sabi niya, and he called out. Yung phrase po na ito, emphasize yung kanyang authoritative proclamation bilang prophet ni Yahweh. Hindi po pabulong na nagsalita si Jonah na para bang siya ay nahihiya. Kanyang pinroclaim ang word ng Diyos publicly. And he called out, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Alam niyo po ba na ang message ng Diyos na ito through Jonah ay both judgment and mercy? Ito po ay judgment dahil yung countdown ay nag-start na. Dumating po sa point na ang kasalanan ng Nineveh ay kinakailangan ng wakasan. Yung divine wrath ng Diyos sa kasalanan ng Nineveh ay malapit na pong ibuhos sa kanila. Ang mga tao sa Nineveh ay hindi po mga innocent victims. Sila po ay guilty rebels before a righteous God. Hindi lang po ito judgment, kundi ito rin po ay mercy ng Diyos. Bakit? Dahil ang 40 days ay nagpapakita po ng patient ng Diyos sa kanila. If ang intention lamang ng Diyos sa lugar ng Nineveh ay destruction, kaya pong i-destroy ng Diyos nang walang hinihintay na 40 days yung Nineveh. But makikita natin na nauna yung warning ng Diyos. And yung warning po itself is a mercy ng Diyos. And throughout sa Scripture, God repeatedly delays judgment to provide opportunity for repentance. Hindi po ba't ganyan ang sinasabi din ni Peter? Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi po, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Sa end po ng verse 4, ang sabi niya, and he called out, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Ito po yung main point ng message ni Jonah. Yung paparating na judgment sa lugar ng Nineveh. Yung word po na overthrown ay patungkol sa isang catastrophic destruction. Katulad po ng ginawa ng Diyos sa destruction ng city ng Sodom and Gomorrah. And ito po yung ina-announce ni Jonah. Mayroong parating na judgment sa inyo unless kayo ay mag-repent. Kung papansinin po ninyo, yung preaching ni Jonah ay wala pong motivational speech, wala pong entertainment, wala pong jokes. Ito po ay straightforward declaration of divine wrath. And nakakalungkot po, marami sa mga modern churches po ngayon ang may ayaw sa ganitong preaching. Subalit makikita natin sa scripture na consistent pong tinuturo that people must understand yung danger before makareceive ng mercy. Until sinners grasp the reality of judgment, grace and mercy appears unnecessary. At sa ganitong paraan po ng preaching, grace becomes glorious. Interestingly po, sa Hebrew, ang message ni Jonah na ito contains only 5 words. Ang entire city ng Nineveh will repent sa pamamagitan po ng one of the shortest sermons ever recorded. Dahil ang power po ay hindi dahil sa kung gaano kagaling mag-explain si Jonah,
kundi ang power po ay nasa Diyos. And ito po ay nagdi-destroy ng confidence in human ability, meaning God can use weak preachers, simple sermons, and ordinary means to accomplish extraordinary. Yung decisive factor sa conversion po ng Nineveh ay hindi po sa ability ni Jonah, but divine sovereignty. Lastly po, sa verse 5, makikita natin dito yung Nineveh's resolution. Ang sabi po sa verse 5, "And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them." Ito pong verse na ito ay isa sa mga greatest display of repentance. Hindi po ba't ang city ng Nineveh ay marked by violence, idolatry, pride, and wickedness? Then suddenly po, they humbled before God. And yung nakaka-amaze po sa story na ito, yung transformation happens immediately po after the proclamation of God's word. Ang sabi dito, "And the people of Nineveh believe God." Ito po yung central statement sa verse na ito. If manotice po ninyo, the text does not merely say they believe Jonah, kundi ang sinasabi po ng text, they believe God. Si Jonah lamang po ay messenger. But God is the one who is speaking. And yung word po na believe ay hindi lamang ina-acknowledge yung warning, kundi inwardly po sila ay convinced sa katotohanan na sila ay makasalanan. They believe that God is holy, na ang kanilang sin ay real, and ang judgment sa kanila ay coming. Hindi po ba't kung iisipin natin, yung circumstances na ito, ang initial na papasok sa ating isipan ay marireject po si Jonah. Bakit? Si Jonah po ay isang foreign prophet. Siya ay nag-preach sa isang enemy na city. And yung dala-dala niyang message is judgment. Hindi po ba't kung iisipin natin, ang ginawa ni Jonah na ito ay posibleng mag-provoke ng mockery and violence sa kanila. Yet, yung entire city repent. Why? Because salvation belongs to the Lord. Na ang Diyos ang may power to awaken dead sinners and bring rebels to repentance. Ang sabi dito, they called for a fast. Ang fasting po ay outward expression of inward sorrow. In Scripture po, ang fasting ay repentance, humility, desperation, and earnest seeking of God. Nag-reflect po sa kanila yung genuine na brokenness. Nirecognize nila na deserve nila yung judgment. And then, they called for a fast and put on sackcloth. Ang sackcloth po ay common and traditionally po associated with grief and humiliation. Ang mga taga-Nineveh po ay inabandon nila yung kanilang comfort and dignity bilang outward symbols of inward repentance. Ito po ay important because grace humbles sinners. The proud city becomes a broken city. The violent city becomes a mourning city. Then, ang sabi niya pa, they called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. Ang repentance po ay nag-spread throughout sa buong city. From the highest social class to the lowest. Everyone po recognize ang kanilang
ang kanilang sin before God. Wala pong magsasabi from Nineveh, I do not need mercy. From kings and servants, from rich and poor, from powerful and weak, from the greatest of them to the least of them. Ang repentance po ng Nineveh points toward sa pagdating po ng ating Panginoong Hesus. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 12:41. Minention niya ang lugar ng Nineveh. Sabi niya, the men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Si Jonah po ay reluctant prophet sent to Nineveh. Subalit si Christ ay willingly came into the world to save sinners. Si Jonah po ay nag-preach ng coming judgment. Subalit si Kristo ang sumalo ng judgment ng Diyos for His people. Ang preaching ni Jonah ay nag-lead sa temporary deliverance ng Nineveh from earthly destruction. Subalit si Kristo po ay nag-o-offer hindi ng temporal salvation, kundi eternal salvation from the wrath of God. Ang Nineveh po was spared for a season, but all who repent and believe in Christ are saved forever. Si Jonah po ay isang flawed servant, but Christ is the perfect Savior. And through Christ, God graciously saves sinners. Para po sa ating application sa mga Christian na naririto, ang mga tao po sa Nineveh ay living in darkness, under the judgment of God, and hindi nila alam yung truth, but God sent Jonah to preach the gospel. In the same way po, maraming mga tao today are spiritually lost and waiting for someone to bring them the gospel of Christ. Ang mga Christians po are not called merely to enjoy the gospel privately, but to share it boldly. Maybe ang iyong family waiting for someone to tell them about Christ. Maybe ang iyong mga friends waiting for someone to warn them about judgment and point them to salvation. And maybe ang ating community waiting for someone to faithfully preach the Word of God. Kaya nais ko rin pong gamitin yung opportunity na ito to promote this coming May 30 po, 7 a.m. to 9 a.m., magkakaroon po tayo ng gospel tract distribution dito muna po sa Villa Isabel. And hoping na makasama po kayo at sama-sama din po tayong mag-breakfast and mag-debriefing doon. Again, the world today still needs the gospel. Therefore, pray for the lost. Go where God sends you. Speak the truth faithfully and trust God to save sinners through His Word. And para naman po sa mga wala pang relasyon kay Kristo, ang mga tao po sa Nineveh ay napakinggan nila yung warning ng Diyos. And sila po ay nag-response in repentance and faith. Hindi po nila in-ignore ang message. Nirecognize nila ang kanilang sin and humbled themselves before God. The same God still warns sinners today through the gospel of Jesus Christ. Nang judgment ay real, and sin is serious, and life is short. But God is gracious to save all who repent
and believe in Christ. Huwag mong i-harden ang iyong puso. Kagaya ng ginagawa ng marami kapag napapakinggan nila ang salita ng Diyos. And ang mga tao po sa Nineveh ay nagrepent sa preaching ni Jonah. But now, someone is greater than Jonah. Jesus Christ is being proclaimed to you. Si Christ po ay naparito to live the righteous life sinners could never live. Siya po ay namatay doon sa cross dahil sa ating mga kasalanan, and He rose again in victory over death. Turn from your sin and trust in Christ alone. God spared Nineveh temporarily from earthly judgment. Subalit alam po ninyo, sa pamamagitan ni Kristo, God offers eternal forgiveness, eternal life, and eternal salvation to all who believe. One main truth: God graciously saves sinners. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, dahil kayo po ay gracious and merciful God who delights to save sinners. Salamat po sa katotohanan na aming nakita sa Jonah chapter 3. Salamat po dahil hindi kayo nag-give up kay Jonah. And pinakita nyo rin ang inyong compassion sa lungsod po ng Nineveh. Patawarin nyo po kami sa mga times na kami ay naging silent when we should have shared the gospel. Bigyan niyo po kami ng boldness and maging faithful witness who will proclaim Jesus Christ to a lost and dying world. Tulungan niyo po kami na ma-remember namin na maraming mga tao around us are spiritually lost, katulad po ng Nineveh. At kailangan po nilang marinig ang good news ng salvation. Gamitin niyo po kaming instrument of your grace to point sinners to Christ. Salamat po dahil sa pamamagitan ni Kristo ay mayroon pong mercy na greater than our sin. Salamat po dahil kay Kristo may grace na greater than judgment. At salamat po dahil mayroong eternal salvation na nanggagaling kay Kristo. In Christ we pray. Amen.